Okay, so good morning sa inyo mga kapatid. Ito ngayon nakakatuwa naman si Harry Roque. Ano nyo ha? Petsa nito October 10, sabi ni Harry Roque, nako, positive po si Harry Roque dito na si dating Pangulong Duterte ay makakauwi na ng Pilipinas. Sabi niya ha, sa katunayan, ako'y nag-iimpake na. Sabi ko kapag lumabas si Tatay Digong, wala na rin akong dahilan na manatili sa the Netherlands. Uuwi na ako at haharapin ko na ang lahat sa Pilipinas. Walang niya ka, Harry Roque. Nag-iimpake na raw siya. Ha? Kaso eto ho yung bumulaga sa kanya. ICC rejects Duterte's interim release. Di ba? Yan, no? Post niya yan, oh. Kasi nag-iimpake na at handa nang umuwi ng Pilipinas, di ba? Sakali raw maaprubahan. Although dati naman yan ang sinasabi yan. Now, kung kayo po ay nagagalit kay PBBM dahil po sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte, palagay ko dapat unahin niyo yung galit niyo kay Harry Roque. Kabilang po siya sa mga nambabraso noon panahon ni Gloria Arroyo na tayo po ay makapasok sa ICC. Doon pa nagsimula yan time pa ni Gloria Arroyo. ERAP pa yan kung di ako nagkakamali. ERAP time. Tapos Gloria Arroyo noong 2005 na kung saan ay ano tawag dito, hiningi yung records ng Legislative Department para mai-push na etong kasi kinakailangan yung dito concurrence ng mga senador natin. Hiningi yung records. Hiningi pa ata ng record ng ICC yung records doon. May nagsalita pa nga nun sa Senate tapos nung panahon ni Pinoy, eto na nga po 2011 November 1, yan naging member na tayo. Isang dekada po. Panahon ni 11 years. Year 2000 ang pinirmahan ni Joseph Estrada yan ng presidente siya yung pagsali natin dito sa sa Rome Statute. Ang problema kinakailangan nga ng ratification ng mga senador. Kaso may mga tumututol. And then Harry Roque, isa po ito sa mga human rights advocates na kung saan eksperto sa international law, professor ng international law pati sa abroad, ng Singapore. Eksperto talaga from UP Diliman, College of Law. Professor din siya doon. Kaya maging DDS na, kinalimutan na po ang lahat. Sabi niya ha, at long last, the Philippines to be a member of ICC. Diba? That was 2000, August 16, 2011. Kasi po pipirmahan na noon panahon ni Pinoy. Murderers, despots, murderers, torturers, beware. Diba? In 2011, Roque, who was a former co-chairperson of the Philippine Coalition of the ICC, thanked Aquino for Philippine membership in ICC. Sabi dito ni Roque, noong August 25, 2011, to be candid, I never thought that membership in the ICC was possible. At least before I become geriatric. This is because of the many atrocities under both the Marcos and Arroyo regimes that remain unpunished. Talaga naman yun naman pala ang gusto ni Harry Roque. Yung ICC gagalaw laban rito kay Marcos. Hindi naman pa pwede, wala namang retroactive effect yan Dodong. And Arroyo regimes that remain unpunished. Well, it's always a pleasure to be proven wrong. Here, credit should go to both the Senate and to President Benigno Aquino III. It was the latter who reversed the Arroyo policy of rejecting the ICC as a means of ending impunity. And then, September 23, 2011, as I ponder on the future of the Philippines as the latest member of the ICC, I look back
to the 11 long years that took the Philippine Coalition for the ICC to finally convince the Philippines, blah, 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 yan, naging member na tayo. So mga DDS, huwag niyo po kayong magalit kay PBBM. Ginampanan niya lang yung obligation natin bilang miyembro ng Interpol. And besides, sinabi na ng Korte Suprema yan noong 2021 na may obligation ng Philippine government makipagtulungan sa ICC sa anumang yung mga investigation na ginagawa nila dito sa Pilipinas. Kasi nauna naman yung pagpa-file nila Trillanes noong 2017 ng mga kaso ng crimes against humanity sa ICC. Tapos 2000, sabi pa ni Digong noon, bring it on! O, di tinotoo. Ginawa niya, takot niya, when he figured out na madadali talaga siya, kahit presidente pa siya, walang immunity doon, kikidnapin talaga siya ng mga yan, ng Interpol. So ginawa niya, kinalas tayo. Ang nakakalimutan niya, ikalas ang Pilipinas doon sa Interpol na siyang isang magiging instrumento pala para tayo mahuli. At hindi rin po niya marahil binasa na ang ICC meron itong yung Rome Statute, meron itong ano ba article yun, 72 yata yun, yung sinasabi roon na kahit nagpasabi ka ng kalas na kayo o malis na kayo rito pero hindi nawawala yung obligation ninyo na makipag-cooperate doon sa mga nasimula na mga proceedings, yung mga investigation na nasimulan na nila. Di ba? Kaya dinelay nila para to create a picture na ang ICC ay simula lang ng kanilang investigation after na, parang 5 years after daw nung mawala na tayo sa membership. Pero ang totoo, sila yung nagpa-suspend doon kasi sabi nila, gusto naming ma-avail etong isang provision ninyo na kami na napapaubaya na kayo sa amin, kami na magliliti sa mga kasong ganito. Kasi meron naman kaming international humanitarian law. Meron kaming gumaganang korte. Sabi nila. Kaya sinuspindi yon yung proceedings ng ICC rito. Ang problema, 30,000 or 6 or 7,000, sabihin na natin 6,000 yung mga cases. So dapat sabi ng mga pro ICC, hindi lang dapat, sabi ng ICC kasi niloloko nyo lang kami. Imagine yung inyong isinubmit 200 cases tapos marami pa doon ongoing investigation. Dapat kung merong 6 or 7,000 cases kayo, dapat meron din kayong ganyang karaming folders ng mga naimbestigahan. Sabi nila, so hindi pinagbigyan. Then here comes the Marcos administration. Ginawa rin po ni PBBM yon to protect Duterte nung hindi pa siya inuurat-urat ni Digong. Sabi rin ng ICC, niloloko nyo kami. Di naman kayo talaga seryoso Kailangan seryoso kayo. Kaya hindi na pagbigyan, then nag-resume na sila sa investigation nila, sa proceedings nila. Hanggang sa ito na nga nababaan na siya noong 2025, nababaan na siya ng mandamiento de arresto. Sabi ni attorney, interim release is the last card of the defense because Kaufman cannot actually defend him kasi wala siyang argumento about the case. Pansin ko nga. He knew that Duterte will be convicted due to the overwhelming evidences of the prosecution. Yun. At dahil po diyan sa sinabi niyong isang mabangis na katotohanan, attorney, eto po. Dramang gubat ng mga DDS. While BBM is president, there is no chance PRRD will come home. That's just a fact. Wag na tayong magulat. Kinunag na naman ng Pangulo no? Alam niyo, matalino po itong babaeng ito. Talino to. Editor yan ng Manila Bulletin. Pero again, pag naging DDS ka, alam niyo na ang ibig sabihin.